ABYG nang sinabi ko sa mama ko na siya ang dahilan kung bakit di ako umaasenso. This is a recount of my day leading to the moment na nasabi ko yung nasa title. For background, tatlo kami magkakapatid. Ate ko, 30, ako, 27, tas youngest brother, 20. Out of the picture yung papa ko. Galing akong overtime kahapon kahit Sabado, Mondays to Fridays lang pasok namin. Kasi may important activity kaming gagawin sa Lunes kaya nagpe-prepare. Around alas 6 ng gabi nang pauwi na kami ng mga kasama ko. Pero before kami umuwi, dumaan muna kami ng 7-Eleven dahil magpapaload yung isa sa kasama ko. Pagdating doon, nilibre niya kami ng kape as gratitude sa pagsama sa kanya dahil medyo out of the way yung 7-Eleven. So ayun, nakarating ako ng bahay around 7:30 p.m. Pagdating ko, nakapag-dinner na sila sa bahay. Ako yung youngest at si mama lang ang kasalukuyang nakatira sa bahay ngayon. Si ate ko kasi nagtatrabaho sa ibang lugar. So ayun na nga, nakapag-dinner na sila. Ako naman diretso na sa kwarto ko para magbihis. After ko magmano kay mama, di na kasi ako nagdi-dinner, nagpapapayat ako. Slightly obese na yung BMI ko. Nagpasabi yung youngest namin na aalis siya kasi mag-overnight sila ng mga kaibigan niya. Ako naman dahil nakapagkape mataas ang energy kaya sabi ko, ako na lang maghugas ng plato at mga kalderong ginamit. Nagchismis pa kami ni mama while naghuhugas ako. After noon pumasok na akong kwarto. Makalipas ang isang oras habang nakahiga, di pa rin ako dinadalaw ng antok so naiisip kong maglaba na lang muna. Wala namang problema kung gabi maglaba sa bahay kasi automatic yung washer namin. Natapos na lang yung load ng labahin, di pa rin ako makatulog kaya kinuha ko na lang yung mga kurtina, tablecloth at mga punda sa sala at yun yung sunod ko nilabhan. Natapos na rin yun at inabot na ako ng alas 5 ng umaga, di pa rin makatulog. Kaya ang ginawa ko na lang is magsaing and magluto ng ulam pang almusal. After that, sa awa ng Diyos, nadalaw na rin ako ng antok kaya natulog na ako agad. Nagising na lang akong umiiyak si mama, kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto. Paglabas ko, galit siyang tumingin sa akin sabay sabi, "Napakawalang kwenta mo namang anak." This was not the first time na sinabihan niya akong ganyan. Tas akong desensitized na siguro, reply ko na lang na, "Ano po problema ma?" Tas ayon, ang dami-dami niya ng pinagsasabi kesyo naghintay daw siya ng matagal dahil wala daw nakahain na pagkain sa mesa paggising niya, wala daw akong inabot na pera sa kanya. Ang ganda daw ng trabaho ko, ang taba-taba ko daw kaya masakit ako sa mga mata niya, etc. Actually, marami pang masasakit na salita yung pinagsisigaw niya. I didn't know what brought this up. Ang ganda ng interaction namin kagabi. Out of respect, mahinahon kong tinanong ulit si mama, "Ma, ano po ba ang problema?" Tas ayun, sinabi niya naman. This is the breakdown of the list of problems niya na ako ang cause along with my explanation sa kanya. Di pa daw ako nag-abot ng mid-year bonus. Di pa kasi kami nabigyan kasi on official leave yung mga signatories, wala din silang ibinilin na mag-alternative. Dahil wala akong perang iniabot, di nabili yung gusto niyang dinner table set na naka-sale at naunahan siya sa pagbili. Wala akong explanation dito kasi wala pa naman talaga kaming bonus. Di na ako nag-aabot ng pera sa kanya every sahod ko. Yung sweldo ko ay sapat na 2,000 kada buwan, bawasan pa yan ng tax, may deductions pa sa benefits, insurance at loan. 500,000 piso yung loan ko sa bangko para makapagpagawa ng bahay kasi pangarap ni mama magkaroon ng sariling bahay. Ang kaltas is 20,000 piso, so ang natitira na lang sa sahod ko is more or less 14,000. Diyan pa kukunin yung baon ng kapatid ko, gas at maintenance sa motor namin dalawa, kuryente, tubig, wifi at groceries at iba pang kakailanganin sa bahay. So kung may matira man, sinasarili ko na lang rin. Ang taba ko na raw. Wala na akong nasabi dito kasi sino ba naman ang di masi-speechless pag mismo mama mo na nagbabody shame sa'yo? Pumasok na lang ako sa kwarto para di na makapagsalita pa ng masama. Alam ko kasi ugali ko pag galit, masasama talaga lahat ng lumalabas sa bibig ko kaya iniiwasan kong magalit. Gusto kong maiyak pero siguro numb na yung katawan ko sa mga ganyan, kinagis na eh. Pero patuloy pa rin siya sa pag-rant hanggang sa napuno ako. Lumabas ako at tinanong ko siya kung bakit ako lang lagi ang inoobliga niyang mag-provide. Bakit di siya humingi ng pera dun sa ate ko? Mas malaki naman yung sahod niya kesa sa akin. Huwag na raw istorbohin kasi nasa malayo at di hamak na mas malaki gastos daw niya.
Kasi nagre-rent lang daw tas may mga bills din daw yon. Pabalang ko namang sagot na parehas lang naman kaming may binabayaran na. Mas malaki pa nga yung sa akin kasi tatlo kami na cover ko tas siya mag-isa lang. Parehas naman kaming walang asawa. Tas sabi naman ni mama, di daw muna makakapagbigay si ate kasi bumili ng bagong phone, iPhone 15 Pro Max at MacBook. Yung laptop may intindihan ko pa kasi para sa work niya pero yung phone, kakabili niya lang 3 buwan na ang nakakaraan ng bagong iPhone? Sabi ko, napaka-irresponsable naman kung ganyan. Ako dito nagtitis na di mabili yung mga gusto ko kasi umaasa kayo sa akin tapos siya inuuna luho niya? Napamura ako sa galit. Narinig ng auntie ko, kusin ni mama, yung mura ko kaya nakiusyoso siya. Nakita siya ng mama ko kaya humagulhol siya ng iyak, sabay sabi na sana mamatay na lang siya kasi walang tumutulong sa kanya dito sa bahay. Kesyo yung totoong nagkikare sa kanya is nasa malayo na sana di na lang siya nag-asawa kung mamalasin din lang naman pala siya sa mga anak niya. I was like, what the fuck? It hit me. Nagpapaawa siya kasi may nakikichismis. Dapat daw ang mabuting anak is obligation na bigyan ng magandang buhay ang mga parents nila. Kaya daw di ako napopromote kasi visit daw yung ugali ko kaya di daw ako umaasenso kasi madamot ako. Dito na ako nag-explode. Wala na akong pakialam kung marinig man ako ng buong barangay. Sinagot ko siya, wala na akong pake. Kasalanan ko bang pinutok ako sa loob ng papa ko? Kasalanan ko bang pinanganak ako? Kasalanan ko bang kailangan niyo akong buhayin at pag-aralin? Na kailangan niyo akong bigyan ng disenteng kinabukasan? Di ba obligasyon niyo yon bilang mga magulang? Kasalanan ko bang nangaliwa si Papa at iniwan tayo? Binigay ko naman lahat-lahat ng meron ako Di ako umasenso kasi madamot ako. May magandang trabaho na sana ako sa abroad ngayon. Pero sabi mo wag ko natanggapin kasi wala kang makakasama sa bahay walang tutulong sa'yo sa mga gawain. Madamot ba ako kung binigay ko sa'yo yung pangarap mong bahay na nabili mo yung mga gamit na gusto mo dahil sa pera ko? Kung may gustong mamatay dito ako yon. Nipang check-up ko nga sa thyroid ko halos di ko magawa kasi inuuna ko kayo sa bahay. Tapos ako pa ngayon yung madamot? Kung may buwiset dito ikaw yon. Ikaw at ang pagkagahaman mo sa pera ang dahilan kay di ako umaasenso. Dali-dali akong pumasok sa kwarto at naglagay ng mga damit at necessities sa bag at umalis ng bahay. Kasalukuyang nandito ako sa apartment ng kaibigan ko. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa galit. Pinagsabihan ko na lang youngest namin through messenger na i-Gcash ko na lang yung allowance niya for these upcoming weeks kasi di ako uuwi sa bahay. Yung ate ko naman panay message na mag-sorry daw ako kay mama kasi mali ko naman daw. Di ko na ako nag-reply, I just left her on scene. Bukas maghahanap ako ng apartment na mauupahan para di na ako mag-overstaying sa kaibigan ko. I know galit ako and for myself wala akong makitang masama sa ginawa ko pero I don't know, feel ko ako pa rin yung gago. Conflicting, di ba? So tell me Reddit, ABYG,